Nabuntis ng asawa niya ang sarili niyang tiyahin. Ngunit ng talikuran niyang sakit at kahihiyan, isang bilyonaryo ang nakatadhana sa kanya at magpapatunay kung ano ang tunay na pag-ibig. Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling magbabahagi sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwento sa araw na ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Umaga pa lang ay nag-aasikaso na si Tricia ng almusal para sa pinakamamahal niyang asawa na si Gringo. 2 taon na silang nagsasama sa isang bubong at nag-iipon para maikasal sa hinaharap. Mahal, kain na. Lambing nito habang tinatapik ang asawa na nakahiga pa sa kama. Umunat muna si Gringo bago ito hinalikan ni Tricia. Bangon na, mahal. Isang driver si Gringo na namamasada ng grab taxi na pag-aari ng tiyahin ng asawa. Habang si Tricia naman ay waitress sa isang kalapit na restaurant. Papikit-pikit na sumagot ang binata. Good morning, mahal ko. Wika nito at inabot ang labi ng asawa. Maligo ka na, mahal, nakaredy ng almusal. Hinila ni Gringo si Tricia upang mahiga ito sa kama at paulan na ng halik. Mahal, malilit ka na. Natutuwang wika ni Tricia, nadamang pagmamahal ng asawa kahit na nagli-live-in pa lang sila. I love you, Tricia. Seryoso si Gringo bago inangkin muli ang mga labi ng dalaga. Tuluyan na silang nagsalo ng mainit na umaga bago nag-asikaso. Sadyang ang wala nang makakapaghiwalay pa kina Gringo, Tricia. Mababakas kasi sa dalawa ang tunay at wagas na pagmamahalan. Sa kabila ng hirap ng buhay, ay sabay nila itong hinaharap. Maging ang pangarap na bumuo ng pamilya balang araw. Hanggang sa isang araw, ay naisipan nilang mag-celebrate ng kanilang 3rd anniversary sa hotel. Talagang pinag-ipunan at pinaghandaan nila ito. Gringo, mahal ko, salamat sa napakagandang regalo mo, ha. Excited na akong gumawa tayo ng baby. Biro ng dalaga, kaya natawa si Gringo. Mahal, napag-usapan natin yan, hindi ba? Tsaka na sila baby, tayo na lang muna. Paglalambing nito. Ikaw talaga. Sinabi ko naman sa'yo na okay lang na magkaanak na tayo kahit hindi pa tayo kasal. Hindi na uso yun. Marami nang bumubuo ng pamilya na hindi pa kasal. Hindi lang naman tayo. Pagtatampong muli ni Tricia dahil palaging ganoon ang sabihin sa kanya ng kasintahan. Muli tuloy siyang sinuyo ng nobyo. Magtiwala ka lang sa akin, mahal. Bubuo tayo ng perpektong pamilya. Pangako. Sambit nito sabay angkin sa mga labi ng kasintahan. Mainit at masuyo silang naghalikan hanggang sa tuluyan na silang magsalo ng mainit na gabi. Halos magdamag silang nagtalik para sa kanilang 3 years anniversary. Kinabukasan ay naunang nagising si Gringo. Hinalikan muna niya ang noo ng mahimbing na natutulog na kasintahan bago dumiretso sa banyo. Maya-maya pa ay nagising na rin si Tricia na agad napansin ang pag-ilaw ng cellphone ni Gringo na nakapatong sa side table. Hindi niya ugali ang pakialaman ng gamit ang nobyo, ngunit naisip niyang mahalaga yun kaya kinuha niya. Isang desisyon na magpapabago ng pagsasama nilang magkasintahan. Nanlaki ang mga mata ni Tricia nang mabasa ang nilalaman ng text na mula sa kanyang tiyahin na si Lorena. Gringo, kailan mo ko pananagutan? Buntis ako at ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Si Lorena ang tiyahin niya, may-ari ng sasakyan na pinapasada ni Gringo. Binuksan niya ang chat history ng dalawa at talaga namang nanlumo siya habang binabasa ang convo ng mga ito. Ang tiyahin niyang si Lorena ang mas maraming sinend na messages. Gringo, asan ka na? Ibili mo ko ng gamot, masakit ang puson ko. Hindi maiwasan ni Tricia na maluha sa iba pang mensahe ng tiyahin sa lalaking tinuturing na niyang asawa. Gringo, huwag ka muna magbiyahe. Samahan mo muna ako dito sa bahay, nalulungkot ako.
May pasok naman si Tricia, halika na muna. Sa akin ka na lang muna at paliligayahin kita. Ang pinakamasakit sa lahat ay mabasa niya ang mga reply ng nobyo. Oo na, papunta na dyan. Maligo ka na at namimiss na rin kita. Katulad kasi ng pag-aalaga nito sa kanya, ay ganoon din ang trato nito kay Lorena. Hindi na magawang ipagpatuloy ni Tricia ang pagbabasa ng mga messages, lalo ng bahaging nagtawanan pa mga ito dahil sa panluloko sa kanya. Napakasakit nito sa kanyang dibdib. Subalit ang sobrang sakit na yon ay bigla na lang napalitan ng labis na galit. Hindi rin niya mapigilang mandiri dito, lalo na't ayon na rin sa palitan ng chats nito ay mukhang pinagsasaluhan nilang magtiyahin ang iisang lalaki. Nakakadiri ka, gringo. Dinamay mo pa ako sa kabubuyan niyo. Galit na sambit ni Tricia at mabilis na nagbihis. Siya namang paglabas ni Gringo na excited pang yakapin ang kasintahan. Subalit agad niyang napansin na umiiyak ito. Anong problema, mahal ko? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong nito. Agad na ibinuhos ni Tricia ang galit sa kasintahan at pinagbabato ito ng lahat ng bagay na mahawakan niya sabay sigaw. Hayop ka, Gringo! Nakakadiri ka! Nalito si Gringo sa biglaang pagbabago ng kasintahan. Ano ba nangyayari sa'yo, Tricia? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tumigil ka na sa pagpapanggap mo! Nabuking ko ng kalukuhan mong walang hiya ka! Ang bababoy niyo! Napahagulgol pa si Tricia dahil sa labis na sama ng loob. Doon na napansin ni Gringo ang cellphone niya na nakapatong sa kama. Agad itong kinuha at pagbukas niya ay nasa messenger niya ito. Bumungad ang convo nila ni Lorena. Mabilis na nagpaliwanag ang binata. Tricia, please, mahal ko. Pakinggan mo muna ako. Nanginginig na wika nito. Lalo tuloy nagalit pa si Tricia at muling sumigaw, sabay hagis ng mga unan at kumot na nagkalat. Ano pang kasinungalingan na sasabihin mo, Gringo? Nabuking ko ng kalokohan mong walang hiya ka. Kaya pala ayaw mong gumawa tayo ng anak ay dahil nakagawa ka na sa iba. At mas nakakasuka pa. Sa tiyahin ko pa. Ano, sa kanya mo rin planong magpakasal? Lumapit si Gringo at hinawakan ang mga braso ng kasintahan. Hindi ganon, Tricia. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Mabilis sa sinampal ni Tricia ng buong lakas ang lalaking kanyang pinakamamahal. At sa tingin mo ba makikinig pa ako sa'yo, Gringo? Nakita ko ng ebidensya. Nabasa ko ng mga nakakadiri yung usapan ni Tita Lorena. Diring-diri ako sa'yo, Gringo. Nakakasuka kayo! Pilit na niyakap ni Gringo si Tricia, ngunit pinaghahampas lamang ito ng dalaga. Walang tigil din ang pagtulak nito hanggang sa ma-off balance ito at sumalampak sa sahig. Magmula ngayon, ayoko nang makita pang pagbumuka mo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ngayon pa lang ay nabuking ko ng kalokohan mo. Hahabol pa sana si Gringo, ngunit mabilis na tumakbo si Tricia sa pintuan at nilak ito. Pag-uwi ni Tricia sa maliit na kwartong inuupahan nila ni Gringo, ay agad na nag-impake ang dalaga. Lahat ng pag-aari niya ay dinala niya at walang iniwan na kahit na ano. Sa paglabas niya ay sinalubong pa siya ng tiyahin. Oh, Tricia, bakit ang dami mong dala? Matagal ka bang mawawala? Tanong nito. Kung hindi pa alam ni Tricia ang katotohanan, ay tiyak na sasagot lamang siya ng normal, katulad ng madalas niyang gawin. Sapagkat ang tanging alam lamang niya ay pinapasada ni Gringo ang sasakyan nito, kaya madalas itong hanapin ng nobyo. Ngunit ngayon ay naningkit ang mga mata niya na sasampalin din sana si Lorena. Hindi ko kailangang magpaalam sa inyo. Umalis kayo sa daraanan ko. Seryosong sambit ni Tricia na ipinagtaka ni Lorena. Wala kasi itong kaide-ideya na alam na niya ang lihim nila ni Gringo. Pakunwaring galit na sumagot ang tiyahin. Aba, nagtatanong lang naman ako. Bakit ganyan ka makasagot? Baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa akin ay walang pagkakakitaan niyang asawa mo. Biglang natawa si Tricia na malakas na para bang nangungutya bago ito nagsalita. Ganun po ba, Tita Lorena? Pwes kung ganun po,
Iuwi niyo na siya sa inyo para ikaw nang buhayin niya. May sarili akong trabaho at hindi ko kailangan ng katulad niya. Doon na naunawaan ni Lorena na alam na nito ang lihim nila ni Gringo. Magsasalita pa lamang ito nang humahangos sa dumating ang binata. Tricia, mahal ko, anong gagawin mo? Mag-usap muna tayo. Muling sinampal ni Tricia si Gringo. Kausapin mo yung tiyahin ko! Pagsama kayo! Pabilis sa sumakay ng tricycle si Tricia papunta ng terminal. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta't ang alam lang niya ay lumayo sa lalaking buong akala niya ay makakasama niya habang buhay. Ang lalaking pinangarap niyang kapiling hanggang sa kanyang pagtanda. Sinira mo lahat ng pangako mo, Gringo. Pinaas at pinaglaruan mo lang pala ako. Hindi ko akalain na ganyang kasamang budhi mo. Bulong panandalaga habang panay ang pagpatak ng luha. Magtatatlong oras ay siya nakaupo sa terminal habang nakatulala. Paulit-ulit na pumapasok sa utak niya ang mga nabasang konvo ni Gringo at ng tiyahing si Lorena. Napakatanga talaga ni Tricia, Gringo. Akala niya bumabiyahe kayon palay. Magkasiping tayo sa kama niyo. Sambit nito sa chat na sinagot pa ng malulokong nobyo. Basta't huwag kang maingay kung gusto mong magpatuloy ang relasyon natin. Muling sumagot si Lorena. At bakit? Mas pipiliin mong babaeng yan? Baka gusto mong putulin ko rin ang sustento ko sa'yo. Pati ang pagpapangalan sa'yo sa kotse ay babawiin ko na. Ano ka ba? Bakit ko naman pipiliin ng isang waitress? Habang buhay ako maghihirap kung si Tricia mapapangasawa ko. Kalma ka lang, Lorena. Nahanap lang ako ng tiyempo. Hanggang doon na lamang ang nabasa noon ni Tricia sapagkat hindi na matanggap ng puso niya na ibang pagkakakilala niya kay Gringo. Isa kang manloloko, Gringo. Hinding-hindi kita mapapatawad. Mabuti na lang at hindi tayo nagkaanak. Tiyak na silang magdudusa. Muling umiyak si Tricia habang niyakap ang sarili. Wala na siyang pakialam sa mga taong dumaraan na panay ang bulungan. Alam niya, miserable ang itsura niya ng mga sandaling yon, subalit wala na siyang pakialam pa. Mula naman sa di kalayuan ay halos 3 oras na nakapark si Zaimond at nakatitig sa babaeng nakaupo sa gilid buhat nang dumating siya. Grabe sigurong pinagdaraanan ng babaeng. Parang naiyak na niya lahat ng luha niya sa mata. Halos 3 oras na rin. Tsaka wala siyang pakialam sa dumadaan. Sino kayang walang hiyang nanakit sa kanya? Ito ang mga tanong ni Zaimond na inaantay naman noon ang ina na nagbakasyon sa bulubunduking probinsya. Mas pinili kasi nitong magbus kaysa sunduin mismo doon. Maya-maya ay nagring ng cellphone ni Zaimond at ito ay walang iba kundi ang kanyang ina. Anak, pasensya ka na nasiraan ng bus na sinasakyan namin pero malapit na kami sa terminal. Okay ma, nag-aalala na nga ako sa inyo. Hintayin ko na lang kayo dito sa terminal. Andito na ako ma. Salamat anak, see you there. Sambit ng ina nito bago ibaba ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating na rin ang bus na sinasakyan ng ina ni Zaimond, kaya lumabas na siya ng kotse upang salubungin ito. Ma, ginabi na tuloy kayo. Doon na kayo sa kondo ko tumuloy. Bagamat mayaman ang pamilya ni Zaimond, ay nanatiling nakatapak ang mga paa nito sa lupa. Hindi sila tulad ng mga mayayamang mata pobre at malit ang tingin sa mga hindi nila kapantay sa buhay. Humble at talaga namang God-fearing ang pamilya nito. Bago umalis sa terminal, ay binulungan nito ang assistant ng ina. Jenny, mukhang walang mamasayang babaeng yun. Kanina pa siya nakaupo dyan eh. Iabot mo nga tong pera. Hindi na nagulat pa si Jenny dahil likas sa mga amo niyang matulungin. Sige po sir, sabihin ko po ay pinabibigay niyo. Wika nito na agad pinutol ng amo. Wag, sabihin mo na lang na bigay mo. Bahagyang natawa si Jenny bago sumagot. Pero sir, sa itsura kong to, mukha rin naman akong walang pera. Biro nito. Ikaw talaga Jenny, sabihin mo na lang bigay ni Mommy, wag mo na akong ituro. Natawang muli ang dalaga. Opo sir, sabi niyo eh. Pangasar pa nito. Nilapitan ni Jenny si Tricia upang iabot ang perang ibinigay ni Zaimond. Miss, kanina ka pa raw nandito sabi ng boss ko. Heto yung pinapabot niya kasi baka raw kulang pamasahe mo. Inginuso pa ni Jenny ang bibig
Kusa nakatayong ina ng binata. Nagulat si Tricia. Pilit itong ngumiti at nagsinungaling. Salamat. Pero may pamasahe naman ako. May hinihintay lang ako. Magalang na sumagot si Jenny. Naku, pasensya na baka na-offend kita. Matulungin lang talaga kasi yung amo ko. Paliwanag pa nito. Umiling naman si Tricia bago nagsalita. Salamat. Pakisabi na rin sa amo mo. Natuwa akong malaman na may mabubuti pang mga tao. Maswerte ka sa kanila. Ngumiti rin si Jenny. Oo nga, tama ka. Paano? Hindi na kita abalahin pa. Nagpaalam na rin si Jenny at bumalik sa sasakyan ni Simon. Nagtaka naman ang amo nitong matanda. Saan ka galing, Jenny? Agad na sumabat si Simon. May pinakisuyo lang ako sa kanya, ma. Tara na. Bago sumakay ng kotse si Jenny, ay bumulong muna ito sa amo. Sir, may hinihintay lang daw po yung babae. Kayo talaga, sir, nahiya tuloy ako bigla. Sambit nito at ibinalik ang pera. Ganun ba? Bahagya na lamang natawa si Simon, pero sa loob-loob niya ay daman niyang may malaking problema ang babae. Sana malampasan niyang pagsubok sa buhay. Bulong pa ng binata at lumingon sa kinaupuan ni Tricia bago tuluyang umalis sa terminal. Mabilis sa lumipas ang 1 linggo, buhat nang umalis si Tricia sa bahay nila ni Gringo. Imbes na umuwi sa probinsya, ay nakituloy na lang muna siya sa katrabaho. Bagamat maayos ang pagtrato sa kanya sa restaurant, ay hindi pa rin maiwasan ng dalaga nang makarinig ng mga pangungutya. Pinagtatawanan siya ng mga ito nang malaman ang panloloko ng asawa at tiyahin pang karibal nito. Grabe no, nakakadiri naman yon. Magkadugo na magkaribal. Bulong ng isa at sinundan pa ng tawa. Sumagot pang kausap nito. Oo nga, matinding karakas ng lalaking yon, hindi naman kagwapuhan. Sumabat din ang isa pa. Ay, tama ka dyan. Tapos driver lang trabaho, akala mo kung sinong malaki ang sahod kaya malakas ang loob mga liwa. Nagtawa na malakas ang lahat dahil sa banat ang isa pa. Basta driver, sweet lover kasi. Nilapitan si Tricia ng kaibigan nitong si Rebecca na siyang tinutuluyan niya ngayon. Hoy, hayaan mo na yung mga chismosang yan, Tricia. Tayo na. Pilit ang umiti lang si Tricia at sumunod sa kaibigan. Ngunit ang puso niya ay puno ng sama ng loob dahil pa rin kay Gringo. Ang lalaki na yun ang may kasalanan ng lahat pero akong sumasalo ng kahihiyan. Sambit niya sa sarili at tahimik na nagtrabaho. Buong akala ni Tricia ay makakaya niyang tiisin ang lahat. Subalit nagsimula na rin siyang gawa ng chismis na mga katrabaho, katulad ng nagte-table ito ng mga customer. At para matigil ito, ay pinayuhan na siyang mag-resign na lang ng kanilang amo. Gustuhin man ng dalaga na manatili pa, ay minabuti na lamang niyang sundin ang una niyang plano na umuwi ng probinsya at doon na lang manirahan. Kaya naman makalipas ang halos 2 buwan, ay bumalik siya sa terminal. Lingid sa kaalaman niya, ay nagpabalik-balik pala doon si Simon at umaasang makikita siyang muli. Buhat kasi ng araw na yon, ay hindi na maalis sa isipan ng binata ang malungkot na mukha ng dalaga. Laking gulat tuloy ni Simon nang matanaw siya mula sa kotse nito. Ang babaeng yun, sigurado akong siya yun. At katulad ng una niyang makita sa Tricia, ay malungkot pa rin ang mga mata nito at kapansin-pansin din ang pagpayat. Ano bang problema niya para magaganyan? Inis na tanong ni Simon. Palabas na siya ng kotse upang lakas loob lapitan ng dalaga nang bigla na lamang itong matumba. Miss! Sigaw ni Simon at nagtatakbo upang tulungan si Tricia. Maging ang mga tao sa terminal ay nagkagulo dahil sa nangyari. Kanya-kanyang usis at bulungan nila. Miss! Miss! Panay ang tapik ni Simon sa dalaga na nawala na pala ng malay. Kaya agad itong binuhat upang isakay sa kanyang kotse patungo sa ospital. Inasikaso si Tricia ng mga nurse at doktor pagdating sa ER. Nalaman na overfatigued, kulang sa tulog at stress ang dalaga, dahilan upang bumaba ang sugar nito. Nagkataon pa na kaibigan ni Simon ang doktor na si Christian.
Christian, please do anything para maligtas siya. Natawa si Christian bago nagsalita. Pahinga lang ang kailangan ng pasyente mo. No need na masyadong mag-alala. Pero para makasigurado at maobserba na ay magstay muna siya dito hanggang bukas, Diamond. Sambit nito. Salamat, Christian. Mabuti na lamang ay dala ni Tricia mga ID at madaling nakuha ang pagkakakilanlan niya. At nang tanungin ng mga nurse ang kamag-anak, ay minabuti ni Zaimon na magpanggap na siyang kaanak nito. Ako na lang muna ang tatay yung kamag-anak mo. Mahirap na. Baka sila yung dahilan ng problema mo. Wika ng binata habang nasa tabi ng dalaga. Tricia Santiago, welcome sa Mendoza Enterprise. Nasa meeting lang si Sir Zaimon. Ako munang bahalang mag-assist sa'yo. Magalang na wika nito. Salamat sir. Pero nabanggit naman po sa inyo ni Zaimon na hindi ako maalam sa computer. Naiilang na sambit ang dalaga, kaya mas lalo pang in-approach nito. Nasabi na sa akin lahat ni Sir Simon. Huwag kang mag-alala, Tricia. Ako bahala mag-train sa'yo. Hindi naman yung mahirap. Tara na. Salamat sir. Madali naman naunawaan ni Tricia lahat nang itinuro sa kanya ni Daniel. Maghapon silang nakaharap sa computer. Ang assistant nang magbibigay ng lahat ng info at ang tanging gagawin na lang niya ay mag-focus kay Zaimon. Muli itong nagbilin. Ikaw ang bahalang magpaalala kay Sir Simon ng lahat ng itinerary niya na ibibigay ko sa iyo araw-araw. Ikaw na rin ang in-charge sa pag-serve sa kanya ng coffee every morning. At sa kahit anong request niya, ikaw nang bahalang mag-provide. Pahayag nito. Sige po, Sir Daniel. Halos hapon na nang lumabas si Zaimon sa conference room matapos sa mga meetings nito. Naabutan niya si Tricia na seryosong nakaupo sa cubicle nito malapit sa pinto ng kanyang opisina. Napakaseryoso naman ng bago kong sekretary. Biro nito nang huminto sa lamesa ng dalaga. Sir Simon, good afternoon po. Bati ni Tricia na agad tumayo. Baka sa mukha nito ang kaba sa bago nitong trabaho. Kaya ngumiti na lamang ang binata. Medyo mahaba naging meeting ko. Pakigawan nga ako ng coffee. Malumanay na wika ni Simon para maalis ang tensyon sa dalaga. Okay po sir. Sagot ng dalaga at nagpunta sa pantry. Pumasok na rin si Simon sa opisina nito upang makapagpahinga. Naupo siya sa kanyang swivel chair at tumingin sa busy na city view mula sa salamin ng bintana. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Tricia, bitbit ang tasa ng kape na inutos ng amo. Sir Simon, heto na po yung coffee nyo. Itinuro sa akin ni Sir Daniel ang timpla na gusto nyo. Sana po okay lang sa panlasan yung gawa ko. Napangiti si Simon bago sumagot. Bakit napakaseryoso mo, Tricia? Kalma, kapag tayong dalawa lang, you can still call me Simon. No need na maging formal ka masyado. Pero ikaw yung boss ko na may pinakamataas sa posisyon sa kumpanya, sir. Ano na lang sasabihin ng iba kung marinig nilang sekretarya mo na casual lang? Paliwanag ni Tricia na naiilang. Tumayo tuloy si Zaimon at lumapit sa dalaga bago hinawakan ang kamay nito. That's why ang sabi ko, kapag tayo lang dalawa, no need to be serious, Tricia. Biro muli ng binata at hindi maiwasang tanungin ang sarili na. Kailan ba mawawalan lungkot sa mga mata ng babaeng ito? Okay, Simon. Inumin mo na yung kape mo habang mainit pa. Babalik na ako sa lamesa ko. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka pa, ha? Wait, tell me first. Kumusta ang first day mo sa work? Sorry, hindi kita na-welcome, Mahaba naging meeting ko eh. Napakabait ng assistant mo, Simon. Marami ako natutunan sa kanya. Great. Basta kapag may kailangan ka lang, call me or Daniel. Salamat, Simon. Pilit nang umiti si Tricia, subalit hindi ito ang ngiting gustong makita ng binata. Kaya naman tumango na lamang ito bilang sagot. Mabilis sa lumipas ang ilang buwan at tuluyan ang nakapag-adjust na si Tricia sa trabaho. Madalas na rin siyang purihin ni Daniel at Simon dahil alisto ito pagdating sa mga schedule at pangangailangan ng amo. Hanggang sa isinama ni Simon si Tricia sa isang gathering para sa kanyang charity event. Pagdating pa lang nila sa lugar, ay agad inasikaso si Simon ng mga tauhan ng foundation. Sir Simon Mendoza, welcome po sa aming foundation. Dito pong inyong seat. Sinamahan pa siya hanggang sa makaupo. Naiwan tuloy si Tricia na nakatayo
malapit sa entrance kung saan busy pang iba mga staff sa pagsasaayos. Maya-maya pa ay nilapitan si Tricia ng supervisor ng staff. Hoy ikaw, anong tinatayo-tayo mo dyan? Kumilos ka nga, ikuha mo ko ng kape. Utos nito na ikinagulat ng dalaga. Ma'am, magpapaliwanag sana si Tricia, ngunit agad din siyang pinutol ng supervisor. Bilis, kilos na! Pangahawi pa nito. Wala na tuloy nagawa ang dalaga kundi sumunod. Pagbalik niya, ay iniabot niya ang kape na inutos nito. Subalit hindi pa ito nakontento. Ano ba to? Anong klaseng kape to? Napakalamig. Gusto mo ibuhos ko sa ito para malaman mo? Mayabang na wika pa nito. Dahil sa abala si Simon sa pakikipag-usap sa ibang mga nasa event, ay hindi muna niya pinansin ang ginawang pag-utos kay Tricia ng una. Subalit ang makita itong sinisigawan ng kung sino lang ang kanyang sekretarya, ay hindi na ito nakatiis at pumunta sa kinatatayuan ng dalaga. Pasensya na, yan lang kasi yung available. Paumanhin pa ni Tricia pero muling sumabat ang supervisor. Tanga ka ba? Nahinto lamang ito na makitang papalapit si Simon at agad itong sinalubong. Sir Simon, bati nito. Subalit agad na udlot dahil kinuha ng binata ang kape bago itinapon ito sa harapan nito. Nagulat ang lahat maging si Tricia. Sir Simon! Hinawakan ni Simon si Tricia bago hinarap ang supervisor. Pasalamat ka't medyo mainit ang kape na yan dahil kung talagang malamig yan, ibubuhos ko yan sa pagmumukha mo. Wala kang karapatang tratuhin ng ganyan ng sekretarya ko. Mabilis na lumapit si Daniel na nagulat din sa ikinilos ng amo. Ito kasi ang kauna-unahang beses na may ipinagtanggol ito. Daniel, i-withdraw mo lahat ng tulong sa foundation na ito. Wala akong planong mag-donate sa mga taong katulad niyan. Galit na utos si Simon. Agad namang nagpaliwanag ang supervisor. Sir, pasensya na kayo. Hindi ko alam na sekretary niyo pala si ma'am. Pasensya na po. Marunong ka palang humingi ng pasensya. Pwes magdusa ka. Hindi na magbabago pang isip ko. Galit pa rin ang pahayag ng binata at inakay na palabas si Tricia. Lahat ang nasa event ay nagulat sa nangyari. Maging ang ibang investor, isa-isa ring nag-alisan matapos yon. Malakas kasi ang impluensya ni Simon, kaya halos lahat ay nag-atrasan. Nagsisiman sa huli ang supervisor ay huli na ito. Habang nasa kotse, ay tahimik at nakanuot pa rin ang noo ni Simon. Naiinis pa rin ito sa nangyari, hanggang sa naglakas ng loob si Tricia na magsalita. Sir Simon, hindi kaya masyadong harsh ang ginawa niyo para sa foundation? They deserve that. Hindi ko ma-imagine ang charity i-manage ng katulad niya. Look at what she did to you. And to think na hindi ka part ng foundation. Sa tingin mo, paano niya tratuhin yung mga nahingi sa kanila ng tulong? I'm sure na sila lang makikinabang nun. And besides, hindi mo dapat siya sinunod ng ganun. You should have fought for your right. Kinagabihan, ay nagising na rin si Tricia at laking gulat na makitang may binata sa tabi ng kamang hinihigaan niya. Maging ang IV na nakatusok sa kamay niya ay ipinagtaka din niya hanggang sa pumasok ang nurse. Ma'am, check lang po ng BP. Paalam nito. Tumangulang naman si Tricia. Paglabas ang nurse ay nagising na rin si Simon. Nagkagulatan pa sila ni Tricia. Sir, pasensya na po kayo. Ano po nangyari? Magalang na tanong ng dalaga. Ngumiti agad si Simon bago sumagot. Ako si Simon Mendoza. Nawalan ka ng mali kanina sa terminal kaya dinala kita dito sa ospital. Ganun po ba? Pasensya na ho kayo sa abala. Agad na humingi ng maraming pasensya si Tricia at yumuko pa sa harap ng binata. Natawa lang muna si Simon. Ano ka ba? Hindi mo kailangan gawin yan. Choice ko na tulungan ka, Tricia. Nagulat ang dalaga nang marinig ang pangalan niya. Bakit alam niyo pong pangalan ko? Saan po tayo nagkakilala? Bakit niyo po ako tinulungan? Unang sagot sa lahat ng katanungan mo, hindi pa tayo nagkakakilala. Pangalawa, kinailangan kong tingnan ang gamit mo for identification cards. At pangatlo, tinulungan kita dahil dapat lang, di ba? Pero higit sa lahat, ako ulit si Simon at no need na gamitan mo ako ng po. Bata pa ako.
Tumawa si Simon dahil sa birong yon, ngunit hindi si Tricia na malungkot pa rin ang mga mata at tumango lamang. Kung ganon, salamat sa iyo, Simon. Hindi ko alam kung paano ibabalik ang tulong mo. Seryosong wika ng dalaga. Hindi na tuloy mapigilan ni Simon ang magtapat. Ako naman ang hihingi ng pasensya sa iyo, Tricia. Honestly, namit na kita before sa terminal. Actually, inaantay ko nun kung sasakay ka rin sa bus na sasakyan ko pero hindi ka sumakay. If you need help. Nahinto si Simon sa pagsisinungaling dahil sa reaksyon ni Tricia na agad dumistansya sa kanya at hinilang kumot. Bigla kasing naisip ng dalaga na isa itong stalker at posibleng masamang tao, lalo na't halatang halata ang pagsisinungaling nito. Nagets naman agad yun ng binata at mabilis na itanas ang kamay niya na para bang sumusuko ito. Relax, hindi ako masamang tao, Tricia. Baka sa mukha ng dalagang pagtataka, ngunit kung pagmamasdan ng binatang kaharap ay mukha itong mayaman, base na rin sa pananamit ito. Pasensya ka na sa reaksyon ko. Sa tingin ko rin naman kasi hindi ka masamang tao kaso hindi ka rin kasi magaling magsinungaling. Bigla na lamang natawa na malakas si Simon. Talaga ba? Sorry, pero tama na sinabi mo. I'm not a good liar. Pilit nang umiti si Tricia bago nagsalita. Salamat sa iyo, Simon. Magkano lahat ang nagastos mo? Nasa ATM pa yung pera ko. Magwi-withdraw na lang ako paglabas ko. No need. Kakilala ko yung doktor na in charge. Siya na yung bahala. Pwede ba yun? Walang hindi pwede sa panahon ngayon, Tricia. Anyway, wag mo nang isipin pa yun Gusto ko mas ipakilala pa sarili ko sa'yo. Kinuha ng binatang calling card at iniabot ito sa dalaga. Isa akong businessman. Naghahanap ako ng personal secretary. Hindi ba tinatanong mo ako kung paano ibabalik ang ginawa ko? Okay lang bang hilingin ko sa'yo na tanggapin ang trabaho, Tricia? Personal secretary? Pero waitress ang experience ko sa trabaho. Wala akong alam sa office works. Siguradong hindi ako makakatulong sa'yo, Simon. Huwag kang mag-alala. Ititirahin ka naman ng assistant ko. Please, tanggapin mo na. Pamimilit ni Simon. Ngayon kasi na nakilala na niya ang babaeng ilang buwan na niyang hinahangad na makitang muli sa terminal, ay wala na siyang planong pakawalan pa ito. Gustong gusto niya kasing malaman ang problema nito at matulungan na rin. Ang totoo, saktong pagkakataon na ito dahil kakatanggal ko lang sa trabaho. Uuwi sana ako sa probinsya namin para doon na magstay. Kaso mahirap ang buhay doon. Kaya sige, Simon, tinatanggap kong offer mo. Sana makatulong ako sa'yo. Pangako gagawin ko lahat para matuto. Napangiti na matamis si Simon at hinawakan pang kamay ng dalaga. Salamat, Tricia. Huwag kang mag-alala, madali lang ang trabaho. Tumango na lamang si Tricia at pilit nang umiti ulit. Ramdam tuloy ni Simon na talagang matindi ang pinagdaraanan ng dalaga. Ang pinakanais sa tuloy ay makita itong tumawa at maging masaya at gagawin niya lahat para matulungan ito. Makalipas ang ilang araw, buhat na lumabas si Tricia sa ospital, ay maaga itong nag-report sa address na ibinigay ni Simon katulad ng kanilang napagkasunduan. Sinalubong siya ng assistant ang binata. May inis sa tonong sagot ang binata, kaya natahimik na lang si Tricia. Hanggang sa inihinto ni Daniel ang sasakyan kung saan siya madalas ibaba sa tuwing sasabay kay Simon sa pag-uwi. Subalit hindi katulad ang maliwanag pa at tanaw ang mga nakatambay sa kanto ng eskanita. Madilim na noon at wala na ring matatanaw na tricycle para sakyan. Salamat Sir Daniel, Sir Simon. Good night sa inyong dalawa. Wika ng dalaga bago lumabas ng kotse. Sanay naman si Tricia na umuwi noon ng gabi dahil sa restaurant pa siya nagtatrabaho. Subalit ang mga sandaling yun ay nakadama siya ng kaba. Sapagkat madilim at talagang walang katao-tao sa eskanita, kaya binilisan na lamang niya ang lakad. At hindi pa nakakalayo si Tricia, ay naramdaman na niya ang sumusunod sa kanya. Dalawang lalaki ito na regular customer ng restaurant. Saan ka na nagtatrabaho ngayon, ganda? Bakit wala ka na sa restaurant? Tanong ng lasing na lalaki. Hinawakan pa nito ang braso ng dalaga. Bitawan mo ko, hindi kita kilala.
panlalaban ni Tricia. Subalit mapilit ang mga ito at mas lalo pang mahigpit na humawak sa mga braso niya. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw ni Tricia na tanging yun na lamang ang naisip upang iligtas ang sarili. Buong akala ng dalaga ay wala ng pag-asa pa dahil hindi na siya makakilos pa. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang natumba ang isang lalaki dahil sa malakas na suntok. "Simon!" Takot at takot ang sambit ng dalaga. Lumapit din si Daniel at siya naman sumipa sa isa pang lalaki. "Mga walang hiya kayo!" Galit na wika ng binata at pinagsusuntok palalong lalaki. Hanggang sa magkaripas itong magtakbuhan. "Daniel, ikaw nang bahala sa mga tarantadong yan. Gusto kong makulong sila." Utos si Simon na agad namang sinunod ng assistant. "Yes sir, pupunta na ako sa pulis para mapablatter." Iniabot din niya ang susi ng kotse sa amo at sinundan ng mga lalaki. Nilapitan naman ni Simon ang nanginginig na si Tricia. Isinuot niya ang coat na inubad bago inilalayan pabalik sa kotse. "Sorry, hindi ko alam na mangyayari to. Buti na lang at bumalik kami." "Thank you, Simon." Dinala ni Simon si Tricia sa isa sa mga condo unit ito na malapit sa trabaho nila. At inoffer na doon na tumuloy para hindi na mag-commute pa pauwi lalo na kapag gabi na. "Pero Simon, hindi ba mahal ang bayad sa ganitong kondo? Isa pa kahati kong kaibigan ko sa inuupuhan namin na bahay." "Then, sabihin mo ng kaibigan mo na simula bukas, lilipat ka na. Tutulungan ka ni Daniel na dali na mga gamit mo dito." "Teka, sandali lang. Hindi ko kaya magbayad ng upa sa ganitong bahay lalo na't mag-isa lang ako." Natawa muna ang binata bago nagsalita. "Ano ka ba, Tricia? Of course, hindi kita pagbabayarin." "Ha? Pero bakit? Nakakahiya naman, Simon." Sambit ng dalaga kaya ngumiti lang ang binata. "Fine, naisip ko na sasabihin mo yan. Si Daniel lang bahalang mag-asikaso ng payment mo monthly. And don't worry, hindi malaki yon tulad ng iniisip mo." Matapos yon, ay mas lalo pang napalapit ang loob nila Simon at Tricia sa isa't isa. Halos hindi na nga mapaghiwalay ang dalawa dahil palaging sinasabi ng binatang sekretarya sa lahat ng lakad ito. Hanggang sa isang gabi, ay napilit sa Tricia na mga katrabaho na uminom para sa celebration ng success ng kanilang project. At dahil hindi sanay ay nalasing din ito, kaya naman si Simon ang naghatid sa dalaga. "Simon, bakit ang bait-bait mo sa akin?" Bakas ang tama ng alak sa tanong na yon ni Tricia. Simple lang naman ang sinagot ng binata habang inaasikaso ito upang mahimasmasan. "Dahil deserve mong tulungan, Tricia." Ang simpleng mga katagang yon ang tuluyang nagbigay ng hudyat kay Tricia na ilabas ang sama ng loob na halos 3 buwan na niyang kinikimkim. At ito ay walang iba kundi ang panluloko ni Gringo sa kanya. "Napakahayop ng lalaking yun, Simon. Napakasama nila ni Tita Lorena. Mga manloloko sila." Walang tigil ang pag-iyak ni Tricia. Panay lang naman ang hago ni Simon sa likod nito. Ngayon ay nauunawaan na niya ang dahilan ng labis na kalungkutan ng dalaga. "Huwag kang mag-alala, Tricia. Pinapangako kong wala nang mananakit pa sa'yo." Bulong ng binata nang makitang nakatulog na si Tricia sa sofa. Kinaumagahan, hindi maipaliwanag ni Tricia ang sakit ng kanyang ulo. Laking gulat pa niya na makita si Simon na natutulog sa sofa. "Simon?" Pilit inalala ni Tricia mga nangyari nung isang gabi. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng hiya nang maalala ang pagkanta niya sa videoke kasama ng mga katrabaho dahil sa kalasingan. Maging ang pagsuka niya sa parking lot. "Ano ba yan? Nakakahiya." Bulong niya at tinakpan pang mukha ng kamay nito. Napamulat naman ang mata ni Simon na agad ding natawa sa reaksyon ng dalaga. "Mukhang may hangover ka, Patricia." Biro ng binata. Umorder si Simon ng almusal nilang dalawa. Panay ang biro ng binata kay Tricia. "Hindi ko akalain na singer ka pala. Ang ganda ng boses mo, in fairness." "Simon, please. Tigilan mo na yung pang-asar sa akin. Hindi ko na nga alam paano harapin ang mga ka-office mate ko eh." Pagbumaktol ng dalaga, kaya lalo pang natawa si Simon.
Bagamat hindi pa rin niya ito makitang tumawa, ay masaya siyang nag-enjoy ito kagabi. Pinisil niyang pisngin ni Tricia bago nagsalita. I don't think so, Tricia. Nag-enjoy kami lahat dahil ang galing mong kumanta, promise. Pati ako napasayaw mo. Zaimond! Bahagyang hinampas ng dalaga ang braso ng binata at hindi napigilang matawa na rin na malakas. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita rin ni Zaimond ang matagal na niyang gustong masilayan. Ang matatamis ng ngiti ng babaeng matagal na niyang hinahangaan. At ito ay walang iba kundi si Tricia. Hindi napigilan ni Zaimond na haplusin ang pisngi ng dalaga. Finally, tumawa ka na rin. Tricia, napakaganda ng ngiti mo. I'm happy that you're finally happy. Seryosong wika ng binata, kaya mabilis na namula ang pisngi ng dalaga. Ano bang sinasabi mo, Simon? Ngumiti na lamang si Zaimond bago muling nagsalita. Tricia, I promise you, di ka na masasaktang muli. Hinanlaki muli ang mga mata ni Tricia. May mga sinabi ba ko sa'yo, Simon? Everything. Kaya pinangako ko sa sarili ko na poprotektahan kita. Anong ibig mong sabihin, Simon? Nagtatakang tanong ng dalaga, kaya muling hinawakan ni Simon ang kamay nito. Hindi pa ba obvious, Tricia? I like you. Gusto na kita. Simula pa nung una kitang makilala. Simon, ano bang sinasabi mo? Kung naikwento ko palang buhay ko sa'yo ng lasing ako alam mo, na hindi ako yung babaeng para sa'yo. Minsan ako nagmahal ng isang lalaki. Ibinigay ko sa kanyang buong buhay ko. Ang pagkatao ko. Ang lahat. Ano pang may offer ko sa mabuting lalaking katulad mo, Simon? Naluluhang pahayag ni Tricia. Hinaplos si Simon ang pisngi niya at pinahid ang luha nito. Why don't you give me a chance, Tricia? Honestly, hindi ko rin alam bakit ang bilis kong nahook sa'yo. Maybe ito yung tinatawag nilang destiny. Nakangiting sambit ni Simon na sinuklian din ng dalaga ng matamis na ngiti. May panahon ka pang umatras, Simon. Hindi ko alam kung ano nagustuhan mo sa akin. Pero kung totoo ang destiny ito, sana hindi siya nagkakamali na tayo yung pinagtagpo. Malalaman kung susubukan natin. So, let's try it, okay? Hayaan mo kong ligawan ka and hopefully, makatulong ako para kalimutan ng lalaking yon. Hindi lubos sa kalain ni Tricia na makakahanap pa siya ng lalaking pwede siyang mahalin sa kabila ng kanya nakaraan. Kaya naman labis talagang paghanga niya kay Simon dahil sa kabutihan nito. At hindi nga rin nagtagal, ay sinagot na rin niya ito at naging kasintahan. Simon, talaga bang handa kang gawin to? Uulitin ko, hindi na ito yung unang karanasan ko. Agad na inilagay ni Simon ang daliri sa mga labi ng kasintahan. Ano ka ba naman, honey? Sa tingin mo ba first time ko to? We are both adult. Normal lang na may mga nakaraan tayo. Ang malaga, tanggap natin ang isa't isa, di ba? Hindi napigilan ni Tricia ang sarili na tuluyang halikan ang labi ng nobyo dahil wala na yatang babait pa dito. Para sa kanya, siya ng pinakamaswerteng babae ng mga sandaling yon. Napakabuti mo, Simon. Mahal kita. Mahal din kita, Tricia. Let's start making good memories at kalimutan ang lahat ng masasakit na alaala. Sambit ng binata at muling inangkin ang labi ng dalaga. Mainit silang naghanikan hanggang sa unting-unting nagtanggal ng kanilang mga saplot. Nang gabing yon, pagdamag nilang pinagsaluhan ang kanilang nagsisimulang pag-iibigan. Makailang ulit silang nagsiping na para bang walang katapusan hanggang sa makatulog sa bisig ng bawat isa. Wala na talagang makapaghiwalay pa sa dalawang pusong labis na nag-iibigan. Mahal na mahal nila Zaimond at Tricia ang bawat isa. Halos mag-asawa na nga sila dahil natutulog na rin ang binata sa kondo kung saan nakatira ang dalaga. Masayang-masayang bawat sandali ng kanilang buhay. Subalit hindi inaasahan ni Zaimond ang pagsubok na darating sa kanila ni Tricia. Makalipas kasing ilang buwan, ang tahimik nilang relasyon ay bigla na lamang nagulo sa pagdating ng ex-fiancé ng binata na si Katrina. Mapanakit at tusong babaeng ito na gagawin ng lahat makuha lamang ang nais.
Halos masira noon ang buhay ni Simon dahil kay Katrina. Mahal na mahal niya ito, kaya halos itakwil ni siya ng buong pamilya. Subalit lingid sa kaalaman niya, ay may masama palang balak si Katrina. Pinaimbestigahan ni Katrina ng ama ni Simon at doon nalaman ng lahat ng plano nito. At ito ay paikuti ng inosenteng binata sa kanyang mga kamay upang makuha ang karapatan sa kumpanya. Inilatag lahat ng ama ni Simon ang ebidensya sa kanyang harapan. Basahin mong background na babaeng yan, Simon. Masyado kang bulag sa pag-ibig na yan. Napakaraming babae sa mundong ito at makakakilala ka ng mas karapat-dapat. Wika ng ama. Halos manlumo si Simon sa lahat ng nakita. Lahat ay confidential at mga nakaselyo pa na nagpapatunay na itong katotohanan. Sa galit niya ay nilamukos niya lahat ng papel. Hayop ka talaga, Katrina. Galit na sambit ang binata. Huminga naman ng malalim ang ama bago nagsalita. Mag-aral ka sa ibang bansa at kumuha ng experience doon para matuto kang maging matatag at iwasan ang mga panlilinlang na tulad nito, anak. Maging matalino ka sa lahat ng desisyon mo sa hinaharap. Payo ng ama. Sinunod ito ni Simon matapos makipaghiwalay kay Katrina sa telepono at tuluyang inatras ang kasal. At dahil sa walang lead ang dalaga sa pinuntahan ni Simon, ay pansamantala itong sumuko at humanap muna ng ibang lalaking bibiktimahin. Pagbalik ni Simon sa Pilipinas, ay paulit-ulit nagtangkang lumapit si Katrina sa kanya. Ngunit dahil sa galing ng assistant itong si Daniel, ay hindi sila nagtagpo kahit na minsan. Ngunit habang nasa isang sikat na restaurant sila Simon at Trina at masayang nagdi-dinner, ay agad nakilala ni Katrina ang binata. Lumapit ito at mabilis na niyakap ang dating kasintahan. Simon, mahal ko. Finally nakita rin tayo. Nagulat si Tricia sa nakita at agad na lumayo. Bigla niyang naramdaman ang takot na maaaring maulit ang pagtataksil ni Gringo. Subalit mabilis siyang hinawakan ng nobyo at itinulak si Katrina palayo. Wala kang karapatang yakapin ako sa harap ng girlfriend ko. Pahayag ng binata na ikinagulat din ito. Simon, ano bang sinasabi mo? Ang tagal ko naghintay sa'yo. Paulit-ulit ako nagtakang magkausap ka at magpaliwanag. Please, pakinggan mo ko, mahal ko. Umiiyak na saan pa nito habang nakaluhod sa sahig na para bang naghihirap. Simon, hindi napigilan ni Trish siyang maawa sa babaeng kaharap at hinawakan ang nobyo. Mabuti pa, mag-usap na muna kayo. Lihim nang umiti si Katrina sa narinig. Bigla niyang naisip na madali lang niyang mabibilog ang ulo ng bagong babae ni Simon. Wala kaming dapat na pag-usapan, Tricia. Past is past. Masasayang lang oras ko. Tanggi ng binata at inalalayan pang nobya na umalis. Hindi naman nagpatalo si Katrina at humawak pa sa binti ni Simon. Please, Simon, pakinggan mo ko. Alang-alang sa anak natin. Nanlaki ang mata ni Simon at maging si Tricia ay nagulat din. Sa pagkakataon na yun, ay ang dalaga nang nagpumilit na umalis. Simon, please, kausapin mo na siya. Maghihintay na lang ako sa kotse. Paalam nito. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Simon kundi ang kausapin si Katrina. Simon, 3 taon ng anak natin na si Xander. Hirap na ako sa pagpapalaki sa kanya mag-isa, lalo na't mahinang katawan ko't madalas magkasakit. Pagdadrama pa nito. Nakatingin lang si Simon suot ang ngiting nangungutya. Do you really think na maniniwala ako sa pinagsasabi mo? Wake up, Katrina. Hindi na ako yung Simon na utu-utu nun. Sa tingin mo ba, hindi ko alam na nagdadrama ka lang and everything are all lies? Damn you, sinasayang mo oras ko. Kumuha ng pera si Simon sa wallet niya at inihagi sa harapan ni Katrina. Get lost. Make sure na ito na yung huli nating pagkikita. Tumayo na si Simon at iniwan si Katrina na nagngingit-ngit sa galit. Napagtanto niyang hindi na niya maloloko pa ang dating kasintahan. Ikinuwento lahat ni Simon kay Tricia ang lahat na nangyayari sa kanila ni Katrina. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Hannah,
All of us has our own story. At tulad mo, minsan na rin akong bulag at tanga sa pag-ibig. I learned ba yung lesson at sana ikaw din? Sabay tayong mag-move on at ma-inlove sa isa't isa, Tricia. Huwag mo nang intindihin pang babaeng yun, okay? Tumango na lamang si Tricia, kaya hinalikan siya ni Simon sa labi. Buong akala ni Tricia ay hindi na magkukrus pang muli ang landas nila ni Katrina. Kaya laking gulat niya nang bigla na lamang itong magpakita habang namimili siya sa grocery. Katrina, anong ginagawa mo dito? Hinawakan ni Katrina si Tricia at inilapit sa batang kasama niya. Si Xander, ang anak namin ni Simon. Please, alang-alang na lang sa bata. Maawa ka naman. Babae ka rin at magkaroon ng anak. Sana'y maintindihan mong paghihirap ko. Muling nagdrama si Katrina. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko hawak ang puso at isipan ni Simon. Wala akong may tutulong sa'yo. Mabuti pa siya yung kausapin mo. Mahinahon at mababakas ang kabaitan sa tinig ni Tricia, kaya lalo itong sinamantala ni Katrina. Pasensya ka na. Wala na ako ibang malalapitan pang iba. Ikaw lang pwedeng makatulong sa akin at sa anak ko. Please. Pagmamakaawa pa nito. Tumango na lamang si Tricia na talagang naawa sa dramang yun ni Katrina. Susubukan ko. Kung may magagawa ko. Muling nagpanggap si Katrina na punong-puno ng luha. Salamat. Maraming salamat. Kinagabihan ay agad ding sinabi ni Tricia tungkol kay Katrina na labis ikinagalit ang binata. Ang babaeng nga, binalaan ko na siya. Talagang inuubos niyang pasensya ko. Pero Simon, hindi naman sa kinakampihan ko siya pero paano kung anak mo ang bata? Imposible yun, Tricia. Halos 5 taon na kaming hiwalay. Isa pa nagpabalik-balik na rin siya sa bahay namin para ipilit na ano kong batang yun. Ginawa na ng mga magulang ko lahat para patunayan na hindi akin yun. Kung gano'n, talagang antuso siya at sinungaling. Wala ba siyang takot sa Diyos? Hindi ba niya alam na may karaman lahat ang kasalanan? Hinawakan ni Simon ang kamay ng nobya bago nagsalita. Please son, do everything para hindi na makalapit pa sa yung babaeng yun. Ayoko mapahamak ka dahil lang sa kasinungalingan niya. Simula ngayon, you must always be at my side. Oo, mahal. Hindi na ako makikipag-usap pa sa kanyang muli. Ginawa ni Tricia ang lahat upang iwasan si Katrina, katulad ang sinabi ni Simon. Subalit hindi pa rin sumuko ang tusong ex-fiancé at hinalungkat na naman ang pinanggalingan ni Tricia. Bigla na lamang itong tumawa na malakas nang mabasang inabot ng detective sa kanya. Ang lakas sa loob ng babaeng yung nalapanan ako. Dating waitress lang bang pinagpalit mo sa akin, Simon? Tignan natin kung may mukhang ihaharap ang babaeng yan sa mga magulang mo. Agad na nagplano si Katrina upang ipahiya ng husto si Tricia sa pamilya ni Simon. Malapit na kasi ang birthday ng ina ng binata at isang bonggang celebration ang inihanda. Kaya itong napili ni Katrina upang sirain ang relasyon ng dalawa. Kung hindi effective sa'yo, Simon, ang anak ko, pues, sisirain ko babaeng ipinagpalit mo sa akin. Wika ng dalaga sa sarili. Dumating na rin ang araw ng birthday ng ina ni Simon. Baka sa mukha ni Tricia, nakabadong-kabado ito. Kaya naman pinisil ng binata ang kamay ng kasintahan bago nagsalita. Relax babe, hindi na nangangain ng buhay ang mami ko. Biro ng binata. Ikaw talaga, Simon, puro ka biro. Nag-worry lang ako, baka hindi niya ako matanggap. Whether she likes it or not, wala akong pakialam. All I care is you, Tricia. So, don't worry, okay? Ngumiti si Tricia at inabot ang labi ng kasintahan. Thank you, honey. Magkahawak kamay na pumasok ang magkasintahan sa loob ng venue. Magarbo at talaga namang pangmayaman ng celebration na iyon. Manghang-mangha si Tricia dahil iyon ang unang beses niyang nakapunta sa mala fairy tale na event. Nilapitan agad nila ang ina ni Simon. Iho anak, buti naman at hindi ka late ngayon. Hi mom, happy birthday. Nakipagbeso-beso muna ito sa ina bago ipinakilala si Tricia. Mom, I would like you to meet Tricia, my girlfriend. Happy birthday po sa inyo, ma'am.
Magalang na bati rin ng dalaga. Agad naman siyang niyakap ng ina ng binata. Finally, namit na rin kita. Walang araw na hindi ka kinuwento ng anak ko tuwing magkausap kami sa telepono. And he was right. Napakaganda mo talaga. Bagay na bagay kay ni Simon. Puri nito. Mama, mahihain ang girlfriend ko, please. Salamat po. Hindi akalain ni Tricia na ganoon siya kadaling matatanggap ng ina ni Simon. Buong akala kasi niya ay tulad sa mga dramang palabas sa TV, ay tutulagad ang magulang sa pakikipagrelasyon ng anak sa isang sekretarya. Napangiti na lamang siya at naisip na maswerte pa rin siya dahil sa kabila ng pagkabigo ng unang pag-ibig ay mas maayos pala ang lalaking nakalaan para sa kanya. At tulad ang sinabi noon ni Simon ay talaga nga naman sila ay destined to be each other. Ilang sandali lang ay may tumawag kay Simon na kasosyo sa negosyo, kaya nagpaalam muna ito kay Tricia. Lumapit naman ang dalaga sa mga ka-office mate nilang naroon din sa venue. Maayos at kanya-kanyang tsikahan at palitan na mga kwento ang lahat ng guest. Hanggang sa bigla na lamang may lumapit sa ina ni Simon at ito ay walang iba kundi si Katrina. Mrs. Mendoza, please, pakinggan niyo po ako. Iligtas niyo po si Simon sa babaeng yon. Wika nito na ikinagimbal ng lahat. Maging ang mga tingin ng bisita ay napunta rin lahat kay Tricia. Anong ginagawa mo rito, babae ka? Sino nagpapasok dito? Palabasin niyo to! Utos pa dito. Buksan yung mga mata niyo. Tignan niyo! Itinuro ni Katrina ang malaking screen sa harapan ng stage. At doon, biglang nag-flash ang video ni Tricia kasama si Gringo. Maging ang mga larawan niyang naka-uniform ng maikling damit sa restaurant ay lumabas din sa screen. Bago nagsalita, dating waitress lamang ang babaeng yan na may kaluguyong lalaki na asawa din ng kanyang tiyahin. Nagulat ang lahat at nagsimulang magbulong-bulungan. Lahat ay napatingin muli kay Tricia nang may pangahamak. Hindi pa doon natapos ang lahat dahil sa gitna ng kaguluhan ay bigla namang lumabas si Gringo at agad na lumapit sa dalaga. Tricia, mahal ko. Ang tagal kitang hinanap. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang maglihim sa'yo. Naipit lang ako. Gusto kong bigyan ka ng magandang buhay. Kaya nagawa kong bagay na yon. Patawarin mo ko, please. Pakiramdam ni Tricia ay panaginip lang ang lahat. Hindi totoong nasa harapan niya si Gringo na matapos ang halos 7 buwan ay ngayon lamang niya ulit nakita. Ang nakaraang pilit niyang ibinoon sa limot upang mamuhay ng masaya kasama si Simon ay bangungot na bumalik lahat sa kanyang buhay. Bitawan mo ko! Bigla na lamang bumuhos sa mga luha ni Tricia. Hindi niya alam kung paano tatakasan ng kahihiyan ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay naramdaman na lamang niyang isang malakas na sampal mula sa ina ni Simon. Ang kapal na mukha mong paikutin din ng anak ko! Galit na sigaw nito. Biglang lumabas ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Katrina. Nasira niya ng husto ang babaeng gustong umagaw sa lalaking pinapangarap niya na si Simon. Humahangos na tumakbo naman si Daniel patungo sa kwarto kung saan bigla na lamang nag-meeting ang mga magkakasosyo kasama si Simon at ang ama nito. Sir Simon, kailangan niyo pong bumaba. May hindi maganda nangyayari. Agad namang kinutuban si Simon at dali-daling tumakbo din. Sumunod naman ang kanyang ama. Nagulat si Simon na makita ang mugtong mga mata ni Tricia. Katulad din ito nung una niya itong makita sa terminal. At lalo pa siya nagalit nang makitang lalaking nakaluhod sa harapan nito na tiyak niyang walang iba kundi ang taong nanakit dito, si Gringo. Walang iya ka! Agad na hinila ni Simon si Gringo palayo kay Tricia bago ito malakas sa sinuntok. Nanlisik din ang mga mata niya nang mabaling ang tingin kay Katrina. Mabilis niyang sinakal ang babaeng matagal na niyang kinamumuhian. Isa ka pa! Hanggang kailan mo guguloy ng buhay ko, ah? Agad namang pumigil ang ina nito. Simon, anak, tama na yan. Siyang nagbunyag ng tunay na pagkatao ng babaeng yan. Anak,
Hindi ang katulad niyang karapat-dapat para sa'yo. Galit na sumabat si Simon. At sino sa tingin niyo dapat sa akin? Ang baliw na babaeng to? Sigaw ng binata. Nagbuntong hiningang ama ni Simon bago nag-utos sa mga tauhan nito. Alisin niyo ang mga taong ito sa harapan ko. At iyakin niyong mabubulok sa kulungan ng babaeng yan. Mabilis sa kumilos ang lahat ng tauhan, subalit nagmakaawang muli si Gringo. Tricia, mahal ko, please. Pag-isipan mo pa mga sinabi ko, mahal kita. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Gagawin ko lahat para sa'yo. Magsimula ulit tayo. Hindi na natapos si Gringo dahil kinaladkad na siya ng mga security. Muling lumapit si Simon kay Tricia at niyakap ito na mahigpit. It's okay, tama na. Huwag ka nang umiyak, please. Bakas ang panginginig sa boses ng binata. Hindi naman nagsalita pa si Tricia, kaya inalalayan na siya ng kasintahan papunta sa isa sa mga kwarto ng hotel. Walang tigil pa rin ang iyak nito kahit na paulit-ulit ng pinatahan nito ni Simon. Tricia, magpahinga ka na. Let's go on a vacation tomorrow. Bumangon si Tricia at sumabad. Simon, hindi to oras para dyan. Wala ka kanina kaya hindi mo nakita yung kaguluhan. Magulo ang lahat. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nalilito ako. Hindi nagustuhan ni Simon ang naririnig at agad ding nagtanong. At saan ka nalilito, Tricia? Sa amin ba na lalaking yun? Ngayong humihingi na siya ng tawad sa'yo, babalik ka na ba sa kanya? Bakas ang inis sa tinig na yun ni Simon. Natutulala lang naman si Tricia at hindi nagawang makapagsalita bago ito yumuko. Nag-guilty din agad si Simon at hinawakan ng kamay ng kasintahan. Sorry, I didn't mean it. Magpahinga ka na. Yun na lamang ang sinabi ni Simon bago ito lumabas ng kwarto at nahiga sa sala. At sa pagtalikod na yon ng kasintahan, ay muling tumulo ang mga luha ni Tricia. Kinabukasan, laking gulat ni Simon na makitang sulat sa tabi sa lamesa sa tabi ng kama. Matapos kasing ginawa niya kagabi, ay hindi niya magawang iwan ang nobya at muling bumalik sa kwarto. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito sa pag-aakalang tulog na ang dalaga. Subalit nagpanggap lang pala si Tricia at bigla na lang naisipang lumayo. Simon, mahal kita. Alam ng Diyos kung gaano kita minahal sa maikling panahon. Nagpapasalamat ako tinulungan mo kung kalimutan ang sakit na pinagdaanan ko. Pero nagkakamali ka. Hindi si Gringo ang dahilan ng kalituhan sa utak ko. Nalilito akong piliin ang gusto ng puso ko. Natatakot ako. Ayoko maging dahilan ng pagbagsak mo. Hindi ako yung dapat na para sa'yo. Hindi maganda na karaan ko ang buhay ko. At hindi ako kailanman matatanggap ng magulang mo. Patawarin mo ako. Pero naisip ko na hindi totoong destiny, Simon. Hindi tayo para sa isa't isa. Paalam. Halos malukot ni Simon ang papel na hawak matapos basahin ang nilalaman nito. Tinawagan niya si Daniel upang tulungan siya sa paghahanap kay Tricia. Napuntahan na ng binata ang lahat ng maaaring puntahan ni Tricia, subalit hindi pa rin niya ito makita. Nakilala na rin niyang ama ng dalaga nang pumunta sa probinsya, ngunit maging ito ay hindi rin alam kung nasan si Tricia. Nag-guilty naman ang ina ni Simon sa nangyari. Matapos ipaliwanag ng binata ang lahat. Mama, hindi ko akalain na pagsasalita niyo ng ganun si Tricia. Mabuti siyang babae, ma. Akala ko ba hindi bata pobre ang pamilya natin? Akala ko ba baliwala sa inyong estado sa buhay? You make me believe you're different. I'm sorry, ma'am. Pero wala ako ibang papakasalang iba, kundi si Tricia, kahit ano pang sabihin niyo. Dahil dito, ay nagpasyang ina ni Simon at tumulong na rin sa paghahanap kay Tricia. Ginamit yan lahat ng mga kakilala na nagkataong mahilig magpunta sa mga mabubundok na lugar. At doon nga, ay natunto ng ina ni Simon si Tricia. Naku po, grabe namang magtampo ang batang ito at talagang nakuha pa niyang pagiging mahilig ko sa matataas na lugar. Mukhang magkakasundo naman pala kami. Masayang sambit ito na excited makitang muli ang nobya ng anak. Ngunit nang mahinto sa tapat ng pinto kung saan natuloy si Tricia, ay bigla na lamang nakaramdam ito ng kaba. Laking gulat naman ni Tricia
Nang pagbukas ng pinto, ay makikitang ina ni Simon na inaakala niyang kinamumuhian siya ng husto. Ano pong ginagawa niyo dito? Lumayo na po ako. Wala na po akong plano na magpakita pa kay Simon. Nanlumo ng hustong ina ni Simon nang makita si Tricia. Halos 1 buwan pa lang ito, buhat ng umalis, ngunit triple ang ikinapayat nito. At higit sa lahat, ay makitang maliit na bukol sa tiyan nito, senyales na ito'y nagdadalang tao. Iha, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ng ina ni Simon, subalit sumabat agad si Tricia upang umiwas. Pakiusap, huwag yun na po akong guluhin pa. Pinapangako ko pong hindi na ako magpapakita pa. Hindi napigilan ni Tricia maiyak. Bakas din ang sakit nito marahil ay dahil sa pagbubuntis nito. Napabuntong hininga na lamang tuloy ang ina ni Simon at naisip na umalis na lamang. O siya, hindi na kita aabalahin pa. Hindi na ito nagpumilit pa, ngunit paglabas ay agad tinawagan ng anak upang ipaalam ang kinaroroonan ni Tricia. Talaga, ma? Nakita mo si Tricia? Excited sa ni Simon. Napangiti rin ang ina nito bago nagsalita. Pumunta ka na ngayon. Kailangan ka niya. Dali-daling nagpunta si Simon sa address na ibinigay ng ina. Halos 6 na oras ang biyahe niya makarating lamang kay Tricia. Muling nagulat si Tricia nang pagbukas ng pinto ay si Simon ang bumungad sa kanya. Simon? Tricia. Mabilis ang niyakap ng binata ang pinakamamahal niyang babae. Panay ang haplos at halik ni Simon kay Tricia. Anong ginagawa mo dito, Simon? Sinabi ko na, hindi totoong destiny. Wala na akong pakialam sa destiny na yan, Tricia. At tanging mahalaga sa akin ay ikaw at ang anak natin. Ipinatong ni Simon ang kamay sa tiyan ni Tricia. Wala na tuloy ibang nagawa pang dalaga, kundi yakapin ito na mahigpit. Simon! Pagkabanggit ni Tricia ng pangalan ng kasintahan, ay bigla na lamang sumakit ang tiyan nito. Tricia, bakit? Dadaling kita sa ospital. Nataranta si Simon at dali-daling binuhat ang dalaga patungo sa ospital. Oh my God, Tricia. Bakit naman sa bulubundokong lugar mo pa napiling magtago? Para kang si Mommy. Pwede ba, Simon? Wala akong energy sa biro mo. Hindi malaman ni Tricia kung matatawa ba siya sa pahayag ng binata. Sorry. Hinalikan ni Simon na noo ni Tricia habang nakakalong ito sa kanya. Ligtas naman silang nakarating sa ospital. Nakatulog na rin si Tricia sa biyahe habang si Simon ay hindi umalis sa tabi nito kahit saglit. Pagmulat ang mata ni Tricia ay katulad din ito na nangyari ilang buwan na nakalipas. Isang lalaki nakaupo habang natutulog, subalit hindi tulad doon na stranger pang lalaking yon. Ngayon, ito ang kanyang pinakamamahal na si Simon. Ang lalaking pinaniwalaan niyang kanyang destiny. Muling pumatak ang mga luha ni Tricia. Sa pagkakataong yon, nagising na rin si Simon at agad na hinawakan ng kasintahan. Tricia, please, stop crying. Sabi ni Doc, makakasama sa'yo at sa baby natin kung palagi kang depressed. Please naman, I want you both happy and safe. Pero Simon, alam kong hindi itong tamang oras para gawin to. Pero ayoko nang makawala ka, Patricia. Kinuha ni Simon sa bulsa niya ang box na may lamang singsing at sinuot sa kamay ng dalaga. Magpo-propose sana ako sa'yo ng birthday ni Mami pero sinira lahat ng babaeng nun. Pero ngayon wala na tong atrasan, Tricia. Simon, ang kulit mo. Naluluhang saad ng dalaga. Tama na, please. I'm sorry kung hindi ko natupad ang pinangako ko sa'yo. Dahil sa akin, umiyak ka na naman tuloy ng husto. Paano magulang mo? Hindi niya ako tanggap. Bago pa makasagat si Simon, ay siya namang pagpasok ng ina nito. Kumusta ka, Iha? Kumusta ang apo ko? Diyos ko po, I'm sorry, Iha. Naniwala ko sa malulokong yon. Please, huwag ka na magtampo. Bumalik ka na kay Simon. I promise, hindi na mauulit ang nangyari, anak. Taus-pusong pahayag ng ina ni Simon. Salamat po. Agad nagyakap ang dalawa matapos magkaintindihan. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik na rin ng Maynila sila Simon at Tricia.
Subalit kinailangang makonfine muna ang dalaga dahil masela ng pagbubuntis nito. Habang mag-isa sa kwarto, dahil ipinatawag si Simon ng doktor, ay laking gulat ni Tricia nang bigla nilang pumasok si Gringo. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong niya. Ngunit hindi nagpasindak si Gringo at lumapit pa sa kama ng dating kasintahan. Please, wala akong masamang plano, Tricia. Gusto ko lang napakinggan mo sasabihin ko. Nagkamali ako, Tricia. Niloko kita. Pero ang totoo, ginamit ko lang si Lorena para magkaroon ako ng maraming pera at sasakyan. Para sa atin, katulad ng palagi kong pinapangako sa'yo. Bubuo tayo ng maayos at masayang pamilya. Yun ang dahilan kaya ginawa lahat niyon, Tricia. Nahinto si Simon sa labas ng pinto nang marinig ang lahat ng sinabi ni Gringo. Noong una'y gusto niyang pasukin ito upang gulpihin muli. Subalit nais niya munang marinig ang isasagot ni Tricia. Gayunpaman, ay malakas sa loob niyang siyang pipiliin ng dalaga, lalo na't may anak na sila. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang kabahan. At sa tingin mo ba, Gringo? Ngayon alam ko ng dahilan mo'y magbabagong isip ko. Handa akong tanggapin ang batang dinadala mo, Tricia. Ako ang tatayong ama para sa kanya. Magiging mabuti ako, ha. Nagngit-ngit bigla sa galit si Simon. Papasok na sana siya, subalit bigla na lang umalingaw-ngaw ang malakas sa tawa ni Tricia. Gago ka ba? At sa tingin mo hayaan ko magdusang anak ko sa isang katulad mo? Panghahamak ng dalaga, kaya hindi napigilan ni Gringong magalit. At bakit, Tricia? Biglang ayaw mo sa akin dahil mayaman na nakuha mong kapalit ko. Pinili mo lang lalaki yan dahil sa pera niya, hindi ba? Muling taimtim na nakinig si Simon. Kahit si Simon pang pinakamahirap na tao sa mundong ito, pipiliin ko pa rin siya kaysa sa isang katulad mo. Wala ka sa kalingkingan niya. Wala akong pakialam sa perang meron siya. Ang tapat niyang pag-ibig ang tanging gusto ko na hindi mo nagawa. Umalis ka na't huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Pagsama kayo ng tiyahin ko. Ang anak niyang atupagin mo, hindi ang anak ko ni Simon. Napangiti si Simon sa likod ng pinto at nagpa siyang pumasok na sa loob ng kwarto. Hindi pa rin huminto si Gringo. Hindi akong ama ng anak ni Lorena, kundi ang tito mo, Tricia. Ginamit lang niya ako para magkabalikan sila. At anong gusto mong gawin ng asawa ko? Makisimpatya sa'yo? Si Simon ang sumabat at tinulak palayo si Gringo. Umalis ka na, Gringo. Huwag mo nang ipahiyap ang sarili mo. Tanggapin mo na lang katotohanan wala nang tayo. Si Simon ang tinadhana ng Panginoon para sa akin. Kami siyang bubuo ng masayang pamilya kaya mag-move-on ka na. Hinawakan ni Simon si Tricia at hinalikan ng noon nito. Dahil doon ay tuluyan ang tinanggap ni Gringo ang pagkabigo at nakayukong lumabas ng kwarto. Kanina ka pa sa pinto, bakit hindi ka pumasok agad? Nasayang patuloy ang energy ko. Bumabawi pa ang katawan ko eh. Pagtatampo kunwari ni Tricia, natawa naman si Simon at masuyong hinalikan muna ang fiancé bago sumagot. Salamat, Tricia, sa pagpili sa akin. Kinabahan lang ako ng very light. Sira ka talaga. Nauwi na lang sa tawanan ng biruan nila Simon at Tricia. Ang mga pusong sinubok ng panahon, umibig ng tapat at nasaktan, ngunit muling bumangon at natagpuan ng tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mga pusong pinagtagpo ng destiny. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!